Maaari na kayong umalis. Opo. Gising ka na pala. Alam mo kung gaano ka katagal natulog? 10 araw at 1 oras. 10 araw akong tulog. Tama ka. Umalis na kayo. Ininom mo kasi lahat ng masasarap kong alak. Buti na lang kasama mo ako. Binigyan kita ng medisina makakapawi ng pagkalasing. Dahil kung hindi, hindi ko alam ang mangyayari. Habang tulog ako ng 10 araw, kumusta si Lingyu? Alam ko, pinukpok niya ang ulo niya ng 3 beses. Ginilitan niya ang leeg niya. Tumalon pa ata siya sa dawanan 2 beses. At alam ko, hindi na rin daw siya kumakain. Anong sabi mo? Ano bang mali sa ama ko, ha? Siyang Panginoon ng kaluluwa na namumuno sa mundo. Bakit ba hindi siya magustuhan ni Lingyu? Ano ka ba? Hindi naman biro ang pagtanggap sa kanya. Sandali, maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Ba't nagmamadali ka? Patapusin mo ako. Sa 3 araw ng susunod na buwan, gaganapin ang seremonya ng pagkilala. Pumayag man siya o hindi. Seremonya ng pagkilala? Sa madaling salita, bago yon dapat, walang makakita sa kanya. Kahit ikaw hindi maaari? Siyempre ako maaari. Pero ikaw, hindi. Li Jing? Lapastangan! Pati tauhan ni Ama, kinakalantari mo. Hindi ba maaari? Kahit ikaw ay pumanaw, saan man at kailanman, wala akong pakialam. Ngunit ang taong yan, di maaaring maging iyo. Isa lamang siyang sugo ng langit. Isang pahin lamang. Kung ibig mong takutin si Moyen, si Lingyu ay sapat na. Iwan mo na siya sa akin. Kung hindi kinaawaan ni Amang yung ina, matagal ka nang itinaboy mula sa palasyo. Ngayon naririto ka pa rin, nagpapakasaya sa palasyo. Nagpapakasaya. Akala ko alagad siya ni Moyen na itinago sa bundok Kunlun. Nagpapanggap na lalaki. Hindi mo kailangan maging maras sa akin. Kapag ako'y nagpapakasaya, lalo ka natutuwa. Hindi ba? Sige, mabuti. Magpakasaya ka. Pag wala na ang alyansa sa mga taga-langit, ano kaya ang gagawin mo? Binibini. Babae ka, hindi ba? Nabatid ko na ngayong salamangka upang mag-anyong lalaki. Sabihin mo, babae ka nga ba o hindi? Talaga bang nabatid niya ang aking pagkatao? Ano ba? Ano bang sinasabi mo? Ipagtapat mo ang totoo. Talaga bang alam mo na? Wala ni isa sa bundok Kunlun ang nakaalam. Mabuti, inamin mo na rin. Isa ka ngang babae. Ang dali mo naman palang paaminin. Bakit ka nagpapanggap na lalaki sa palasyo ng Ziming? Ikaw ba'y natatakot na alipustahin ka ng aking ama't angkinin? Huwag ka mag-alala. Ginagamit niya kayo upang mapapunta si Moyen dito. Ngunit si Lingyu ay matigas ang ulo. Hindi siya kasing daling lapitan gaya mo. 10 araw ka nalasing. Ngayon narinig ko na iniisip na niyang wakasan ang buhay niya. Totoo bang sinasabi mo? Nagpadala kami ng paanyaya upang mapahiya ang bundok Kunlun. Kung dumating si Moyen, mabutit maililigtas niya kayo. Ngunit kung mabigo siya, kayo ni Lingyu mapaparusahan upang ipakita sa makalangit na tribo kung gaano kami kalakas. Dahil sa mundong ito, walang makakatalo sa aking guro. Ganyan katibay ang iyong loob? Diyos ng digmaan ang guro ko. O siya, sige. Ang iyong guro ang pinakadakila. Ngunit mas mabuti na wala nang pag-aaway pa. Kung magkakaalitan ng ating mga tribo, bayan na magdurusa. Ganito na lamang, maghintay ka ng ilang araw. May mga plano na ako. Sa 3 ng susunod na buwan, ilalabas kita sa palasyo. Tutulungan mo akong makatakas? Bakit ayaw mo maniwala? Bakit mo ako tutulungan? Naging mabuti ang ugnayan natin.
Kahit hindi mo ako kilalaning kaibigan, para sa akin, kaibigan na kita. Kung ganon, anumang mangyari sa makalangit at kaluluwang tribo, dahil tayo nagkakasundo, magkaibigan na tayo ngayon. Maupo ka. Anong nais mo iparating kay Linyo? Isulat mo na riyan. Ihahatid ko ngayong gabi upang mapanatag na siya. Oo. Siya nga pala. May nais akong itanong. Ang kapatid kong si Yancy ay may gusto sa'yo. Paano kung isama na lang kita sa pag-alis niya? Ikaw nang bahalang gumabay sa kanya habang buhay. Ano sa palagay mo? Naku, hindi maaaring mangyari yun. Ako'y isa ring babae. Huwag mo naman akong pagkatuwaan. Sabihin mo nga sa akin, paano ko ipapaliwanag na isa ka ring babae? Huwag mo sasabihin. Pakiusap. O sige, sapagkat ikaw ay babae, hindi ko siya ipapahamak. Magsulat ka na. Prinsipe ako ng tribo ng kaluluwa. Ito ang liham ni Sian. Liham ni Sian? Basahin mo upang maibalik ko agad. Bakit bigla mong nagustuhang pagmasdan ng mga bulaklak ng lotus? Madalas kang bumalik sa lawa ng lotus. Mainam din ang maging mapagmasid. Hindi ba? Kadakilaan! Li Jing, Nagawa na ba? Nagpadala si Ama ng paanyaya upang mapahiya ang bundok ko nun. Determinado si Amang mag-alsa. Kung palalayain natin si Sian, mahirap na siyang muling makita. Bilang prinsesa ng tribo, ayoko mapabilang sa mga makalangi. Wala sa katuwiran ko ang manghinayang. Tama ka naman. Hindi maaari magsama ang mula sa makalangit na tribo at ang taga-siming. Guru, makinig kayo! Iligtas niyo kami! Huwag, hindi. Huwag kayong pumarito. Malalagay lang kayo sa bitag ng Panginoon ng kaluluwa. Nasa daigdig ka ng kaluluwa. Lasing ka na naman ba? Sian, may pagtatapat akong lihim. Nais mo ba marinig? Gaano karami ang iyong nainom? Nais mo ba marinig o hindi? Tila kaibigan ang turing mo sa akin. Sabihin mo na. Sian, iniibig kita. Ha? Hinuhubaran mo na naman ako! Pinahintulutan mo na ako. Bakit ka pa nagkukunwaring mailap? Kailan ko naman ginawa yun, ha? Iniibig mo ako? Wala ka lang sa sarili.
Hindi ko akalaing nangahasit Sing Tsang na hiyain ng bundok Kunlun. Sa pagkatao ni Moyan, hindi niya ito palalampasin. Mukhang mag-aalsa nga si Sing Tsang. Lihim na siya sa atin. Kung ano ang lagay sa dakilang palasyo ng Ziming, lalo na ang lahat ng anak ni Sing Tsang. Opo. Napakasama niya. Dinukot siyang alagad ng bundok Kunlun. Nagpadala pa ng paanyaya upang ipahiya siguro. Tama. Napakapangahas nilang lahat. Changshan, nagsasanay ngayon siguro at si Diefong ay nasa mortal na daigdig. Ikaw ang bahala sa bundok Kunlun. Mag-utos ka lamang at kami sasalakay sa tribo ng kaluluwa upang iligtas sina Lin Yu at 17. Opo, tama po. Opo. Tama. Huwag magpadalos-dalos. Guro! Magsitayo kayo. Opo! Guro, dinukot ni Chingsang, sina Lingyo at 17. Nagpadala pa siya ng paanyaya at pilit ginagawang anak-anakan si Lingyo upang hiyain ang bundok Kunlun. Narinig ko ang inyong pag-uusap. Napag-usapan na namin, iligtas sila sa dakilang palasyong Ziming. Ako na ang pupunta. Hindi pa sila hayagang nagdedeklara ng digmaan sa atin. Hindi nyo na kailangang pumunta pa. Pabalikin nyo na si Diefong. Pagkabalik ko, ipasaran ninyo ang bundok. Walang papasok o lalabas sa bundok ko nun. Opo! Ikaw, bakit ako narito sa higaan mo? Ang dami mong ininom kagabi. Pumunta ka rito ng 10 oras at sabi mo iniibig mo ko. Anong sinabi mo? Sandali. Para lang alam mo, hindi ko sinasadya yun. Tinuturing kitang kaibigan at hindi maaari magsama ang tribo natin. Oo, hindi mo yun sinasadya. Ikaw, anong kahulugan yan? Ha? Parang ako'y sinamantala mo sa sagot mong yan, ah. Halos hubaran mo ko kahapon. Nagsisinungaling ka lang. Sinubukan mo kong hubaran ng 2 ulit. Tapos ako pang sinungaling. Ako? Ginawa ko yun? Makalangit na kinatawan. Ikaw pala kamahalan. Nakita mo na ba si Li Jing? Ang pangalawang prinsipe? Kasi nalasing siya kagabi. Natulog siya sa silid ko. Pagkatapos, Pagkatapos, umalis na siya. inaayos na namin ni Li Jing ang iyong paglisan sa mga susunod na araw. Salamat kamahalan. Huwag ka nang magpasalamat. Ganito rin naman ang palagi ninyong ginagawa. Ako... Huwag na pala. Pagmasdan mo na lang ang tanawin. Ay, sayang naman. Ako rin ay isang babae. Paano ko kaya maiiwasang biguin siya? Ano bang mali sa akin? Iniibig ko na ba talaga siya? Guro? Guro! Batid kong ililigtas mo kami. Ayos ka naman. Tsaka na tayo magiganti sa tribo nila. Sagipin muna natin si Lingyu. Guro! Lingyu! Lingyu! Wala akong silbi. Mabigat lang ako. Alagad kita.
Huwag mong sambitin yan. Tayo na. Sino ka naman? Bakit ka lumusob sa siming? Atakihin siya! Guro, tayo na. Iulat mo to sa aking ama. Opo! Opo! Boyen, ako'y labis na nagtaka. Dahil sa iyong dalawang alagad, sinira mo ang kasunduan ng ating mga angkan at pumatay ka sa loob ng dakilang palasyo ng Ziring. Shinchan, hindi ka marapat na mamuno. Isa kang duwag, hindi ko akalaing gagamit ka ng tusong paraan upang tukutin ang aking mga alagad. Kung digmaan ang nais mo, ako ang harapin mo. Yan nga ang aking nais. Liching! Nasa kanyang patigaw ng daungwang! pagsubok ng langit. Tayo na. Walang hiya ka! Patayin mo na ako. Akala mo wala akong lakas na loob na patayin ka? Batid ko naman na ibig mo akong patayin. Ngunit alam ko rin kung bakit. Hindi mo magawin-gawin yon. Suwail ka. Huwag mong kalilimutan kung sinong nagbigay sa'yo ng kapalaran mo. Mga bantay! Ikulong ang Suwail kong anak. Kung wala ang aking utos, wala magpapalaya sa kanya. Opo! Opo! Isara ang bundok. Opo! 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 Sila! Dito! Sumunod kayo sa akin! Opo! Opo! Guro! 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 Palayain niyo ako, Guro! Guro, palayain niyo ako! Guro!
Guro? Guro! 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 Labing pito, gising ka na. Guro! Nagsasanay siyang yun. Guro! Halika, Nagsasanay si Guro. halika. 3 ulit siyang tinamaan ng kidlat ng langit. 17. Matuto ka ng maigi. Kung hindi, di maganda kung muli siya tumanggap ng parusa kung sakaling ikaw ulit ang mapili. Kidlat ng langit. Kumusta na si Guro ngayon? Bago niya kayo iligtas 17, ipinasara niya ang bundok. Inalam ko ang nangyari. Pinaghahandaan niya pala ang parusa mula sa langit alang-alang sa'yo. Ngunit natakot siya sa tribo ng kaluluwa na di kami makalaban. 17! Saan ka tutungo? Guro! Ikaw ba'y labis na nasugatan? Guro! Ako'y naging suwail. Naging pabigat ako sa inyo. 20,000 taon na akong nag-aaral. Ni hindi ko mawari kung kailan darating ang aking pagsubok. Guro, pumarito ka na. Nais kong itama ang aking pagkukulang. Guro! Malubha ang kanyang sugat. Kapag patuloy kang tumangis, maaari siya mapahama. Napakahangal na suro. Pagbati ka, mahalan. Nakita niyo na ba si Li Jing? Nasa piitan po ang kadakilaan. Bakit naman? Dahil sa 2 sugong makalangit na yon. Pangalawang prinsipe. Li Jing, magtago ka muna sa daigdig ng mga mortal. Bumalik kapag hindi nagalit si Ama. O siya, maglilibot na lang muna ako ron. Huwag ka mag-alala sa akin. Ikaw naman, kailanman huwag mong aaminin na pinaalis mo ako. Li Jing, huwag kang mag-alala. Kahit pa malaman ito ni Ama, wala siyang gagawin sa akin. Nga pala. Kapag nakita mo pala si Sin, iparating mo ang pagbati ko. Kamahalan, pupunta ba tayo sa Eugene kung saan kayo madalas? Hindi. Pupunta tayo sa Bundok Kunlun. Bundok Kunlun? Yun ay isang banal na lugar ng tribong Makalangit. Aba, 17. Hindi pa kita nakitang masigasig mag-aral. Ngayon lang pagkatapos ng pagsubok ng langit. Sakto ang dating mo, Diefung. May nais akong itanong sa'yo. Tingnan mo to. Kapag inilabas ang kampanilya ng Dongwang, magugunaw ang daigdig. Ibig sabihin, ang kampanilya ng Dongwang ay isang mahiwagang sandata. Ang guro ang lumikha nito at kabilang sa mga mahiwagang kagamitan. 17. Kung ganyan ka na noon, hindi na sana naparusahan siguro. Nasa kanyang patingaw ng Dongwang! Diefong, may bisita si Siyen. Ako ang ika-4 na anak ng emperador ng Qingzhou, si Baijian. Pai-chan! Pai-chan! Ang saya naman! Kasama na ako ni dakilang Diyos na Chuyen mula pagkabata pa.
Kaya't naging magaan na ang loob ko sa kanya. Pai Chen, siya ang punong alagad ni dakilang Diyos na Moyan. Anak ng pinuno ng kanlurang dagat si Diefeng. Napakaganda ng bundok, Kunlun. Kaya pala nais ka maging alagad ni Juyen. Tingnan mo si Siyin ngayon. Kawili-wili na siya at napakataas ng tungkulin ngayon. Bakit ka umiiyak? Kasalanan ko to. Siguro ang dumaan sa pagsubok ng langit. Kaya pala parang may nag-iba sa'yo ngayon. Tumaas na pala ang tungkulin mo. Napakabuti ng guru mo sa'yo. Hindi kaya ng pakaraniwan ng pagsubok na yon. Magkakaibigan tayo, kaya naman hayaan ko na kayong mag-usap. Huwag ka na mag-abala. Napadaan lamang ako upang silipin kung kumusta si Siyin. Hindi ako magtatagal. Magpapaalam na ako. Magpakasaya kayo. Pai Chen, halika. Kararating mo pa lang. Bakit bigla ka namang aalis? Dahil sa daigdig ng kaluluwa. Dahil ba to kay Qingqiang? Tama. Si Qingqiang ang dahilan. Bakit ka pumunta sa daigdig ng mga kaluluwa at di na lang nanatili rito? Malapit na raw kasing mga nakang-asawa ni Bayi, kaya gusto kong masilip yun. Pambihira. Totoo nga. Anak ka nga ng emperador ng Soro. Nagulo mo ang buong mundo sa iyong pagtakas. Dahil naglaban sila Moyan at Qingqiang sa dakilang palasyo ng Ziming, naggalala ang emperador at ipinatawag si Juyen upang pag-usapan paano pipigilan ng tribong kaluluwa. Kaya ako dumaan dito sa bundok Kunlun. Susupilin ang daigdig ng kaluluwa? Kung ganon, maghihimagsik si Qingqiang. Malapit-lapit na nga. Ikaw ang pinakabatang alagad ni Moyen. Hindi ko inaakalang sasaba ka sa digmaan. Magandang halimbawa kung makidigma siya. Kung talagang mangunguna siguro sa labanan, hinding-hindi ko siya iiwan. Noong yumaong amang Bathala, inilibing ko sa bundok Kunlun ang sandatang pandigma. Kahit na nais kong tumulong sa labanan ngayon, wala akong lakas upang pumaslang ng kaaway. Naunawaan ko. Ipaalam sa bundok Kunlun. Apo. Kapag natalo na si Qingqiang, magpapadala ako ng taong maghahatid ng alak mula sa bulaklak ng peach blossom na ako mismong gumawa. Salamat, Juyen. Ako'y aalis na. Karamihan sa mga sinaunang Diyos ay wala na. Ilan na lamang ang natitira, ngunit di rin sila makatutulong. Upang malampasan ang krisis na ito, kahit si Moyan pa lang sapat na. Ngunit kung nais natin makamtan ng kapayapaan, dapat tumulong tayo na iupo sa trono ng tribo ng kaluluwa. Ang isang masunurin at palitan na si Qingqiang. May napupusuan ka na ba? Banal na emperador. Ang panganay na anak na si Lian ay labis na namumuhi sa makalangit na tribo. Ang pangalawa si Li Jing, hindi kapaki-pakinabang. Puro babae po minaatupag. Ayon sa sabi-sabi, upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, laging inaapi ni Lian si Li Jing. Hindi sila nagkakaisa. Yan ang kasalukuyang sitwasyon sa dakilang palasyo ng Simi. Ama, tunay nga po ang kanyang mga sinabi. Kung ating matutunto ng angkop na sandali at tulungan si Li Jing maging Panginoon ng mga kaluluwa, ito'y paraan upang matamo ang matagalang kapayapaan. Tama nga. Kapag wala siyang kakayahan, madali siyang pamahalaan. Aking kapatid, ako'y aalis na. Ano nga pala ang ngalan ng aking pamangking babae? Fengzhou. Bye, Fengzhou. Pai Fengzhou? Isang ibong lumipad sa siyam na kalangitan. Magandang pangalan yun. Napakahusay ng paliwanag mo. Hindi ko lang alam kung may epekto yun sa kapalaran ng pag-ibig niya. Natingnan ba ni Ina ang tadhana niya? Sanggol pa lamang siya. Bakit niya kailangang intindihin yun? Sa atin, ikaw ang siyang dapat alalahanin.
Mag-aral ka at umalis na rito na makahanap ka ng asawang marangal upang hindi na ako pilitin ni ina na magpakasal. Ikaw na lamang ang magpakasal. Palagi mo na lang ako sinasanggalang. Sige na, aalis na talaga ako. Tandaan mo kapatid, bilang alagad ng bundok Kunlun, kung makikidigma kay nila Moyen, hindi kami hahadlang sa'yo. Si ama o ina, hindi ka pipigilan. Gampanin niyo ng isang tunay na alagad. Ngunit tandaan mo rin, ikay may 4 na kuya. Anumang mangyari, huwag mong akuin ang lahat sa iyong sarili. Nauunawaan ko. Sin, naririto ako. Ang lakas daw ng bundok Kunlun ay sumasalungat sa kalikasan ng ating katawan. Ako'y nangangamba na baka masaktan ng iyong pinakapangunahing espiritu. Ganun ba kalubha? Nais ko masaksihan ito. Sandali, kadakilaan! Kasama kita lagi. Nasaksihan mo ba akong nagpakatotoo sa iba? Nais ko lamang siya makita. Hintayin mo ako sa paanan ng bundok. Huwag mo akong sundan. Sino ka mapangahas? Salamat sa iyong pagliligtas. Nais ko makita si Siyin. Si Labing Pito? Sino ka naman? Si Siyin ay aking matalik na kaibigan. Kaibigan? Sige, hindi ka naman magsisinungaling dito. Sumama ka sa akin. Sandali. Ha? Anong ginagawa mo? Narito ako sa makalangit na tribo. Dapat maayos ang kasuotan ko. Ginagalang ko ang dakilang Diyos na Moyen. Ah, may katwiran ka nga. Sumunod ka sa akin. Ikaw ba yan, kamahalan? Siyin, Salamat sa pagtulong mo sa akin makatakas sa Ziming. Pinahirapan ka ba ng iyong ama? Bakit may sugat ang iyong muka? ayos lang ako. Siyin, napagnilayan ko na. Narito ako upang makapiling ka. Ano? Anong sinabi mo? Ano? Isusuko ko ang aking pagkakakilanlan. Nais ko lang na makapiling ka lagi. Sandali. Ngunit ako'y mula sa bundok Kunlun. Sa aking kaalaman, ay maayos naman ang samahan mo sa iyong mga asawa. Hindi ka nauubusan ng babae. Batid ko na. Batid kong baka matakot lang kita. Subalit pakinggan mo ako. Mula nang ikay umalis sa Siming at ipiniit ako ni Ama doon sa piitan. Iniisip kita araw at gabi. Naunawaan ko ron na ang puso ko'y nakalaan lamang sa'yo.